Maghihintay ako hanggang hapon. Kapag kumalat na ang balita na bumagsak ang aking eroplano, tiyak na bubuksan niya ang folder. Sa oras na iyon, malalaman niya na dahil sa kanyang pagtataksil kaya ako'y nawala ng pag-asa. Kahit na nagdulot ng pagkamatay sa kanyang asawa na mahal niya. Gusto ko na bawat araw niya ay mapuno ng sakit at pagsisisi. Hintayin mo akong bumalik. Nagniningning ang mga mata ni Tizathan. Napuno ng pag-asa. Honey, ihahatid na kita sa airport. Umiling ako. Hindi na kailangan. Alam kong abala ka. Marami pang hahanap sa'yo. Tila bang nag-ilusyon si Tizathan. Bakit parang may nagbabadya sa mga salita ng kanyang asawa? Biglang kinabahan siya. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono. Mensahe galing kay Chu. 8. Hindi pa ba sapat ang kanina? Paghatid mo sa asawa mo. Bumalik ka ha? Sa totoo lang, ang unang beses na nagkaroon sila ng relasyon ni Edith Chu ay pagkatapos siyang lasingin ng kanyang mga magulang. Sa oras na iyon, nadama niyang marumi siya. Ngunit lumuhod sa lupa si Edith Chu. Nagmakaawa siya. Bagamat binakarot mo ang pamilya ko, mahal pa rin kita. Zethan, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kung sasaya ka, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Wala siyang limitasyon. Sa huli, isinuot niya ang aking mga damit at sinabi, "Pwede mo akong ituring na si said Tid. Ang mga hindi mo magawa sa kanya, ay pwede mong gawin sakin." Sa sandaling iyon, nagsimula ang pagnanasa sa puso ni Tizathan. Marami siyang madidilim na pantasya tungkol sakin. Gusto niya akong hagupitin. Gusto niyang marinig akong magmakaawa. Gusto niyang makita akong gumapang sa paanan niya. Ngunit ayaw niya akong tratuhin ng ganoon. Ngunit para kay Chu, hindi na niya kailangan pang magpigil. Lahat ng mga pantasya niya ay pwede niyang gawin sa kanya. Kung gayon, hindi na kita ihatid sa airport. Mag-ingat ka sa biyahe. Bago ako umalis, tinignan ko siya sa huling pagkakataon. Ngunit ang nakita ko ay ang kanyang likod. Mahina akong nagpaalam. Paalam, Tizathan. Paalam magpakailanman. Pagkalipas ng ilang oras, habang si Tizathan at Chu ay naglalandian sa malaking kama sa estate, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant. Mangyaring maging malinaw. Ang boses ni Tizathan ay naglalaman ng inis dahil sa pagkakagambala. Nanginginig ang boses ng assistant. "Nizong, katatanggap lang namin ang balita. Ang eroplano po na sinasakyan niya ay bumagsak sa Pacific Ocean pagkaalis nito sa airspace ng ating bansa." Nanliit ang mata ni Tizathan. Parang nanigas ang dugo niya. Ano? Ilang segundo, bigla siyang bumagsak. At sumuka ng maraming dugo. Tinina ng dugo ang kama. Sa hiyaw ni Chu, nagpumilit siyang tumayo. Natumba siya papunta sa garahe. Hindi pwedeng may mangyari kay said Tidith. Kailangan niya itong hanapin. Pagsakay niya sa sasakyan, nakita niya ang mga dokumentong iniwan ko sa passenger seat. Parang pinipiga ang dibdib ni Tizathan. Napakasakit. Humihingal siya. Ngunit sumasakit lalo ang kanyang paghinga. Kumalat ang sakit sa kanyang katawan. Wala nang hindi masakit. Bakit ako pumayag na magmaneho siyang mag-isa? Bakit? Bakit hindi ako nag-hire ng mga may karanasang piloto para samahan siya? Bakit? Dahil limitado ang lakas ng tao. Kamakailan, abala siya sa paghahanda ng kaarawan ng kambal. At laging kasama si Edith Chu. Hindi na niya nakita ang mga maliliit na detalye. Tumagal ng 2 araw ang paghahanap. Kahit na libo-libong kilometro ang layo, may pag-asa pa rin. Pilit na pinipigilan ng mga rescuer si Tizathan. Dahil alam ng lahat kung gaano sila kamahal ni Tizathan. Ginang-gisi kapag bumagsak ang isang eroplano sa dagat. Halos walang nakakaligtas. Kaya maaaring pumanaw na si Gian Dise. Walang tigil na tumutulo ang luha ni Tizathan. Sa sandaling iyon, naging malambot siya. Hindi na siya makatayo ng mag-isa.
Kailangan niya ang suporta ng katabi niya. Ngunit sa pagdinig ng salitang ipumanaw, bigla siyang nagalit at sumigaw. Magsinungaling kayo. Huwag niyo siyang sumpein. Hindi siya patay. Hindi niyo pwedeng sabihin na patay siya. Nahirapan siyang hilahin ng assistant. Matagal na tumayo si Tiza Then. Bigla siyang bumulong. Ngayon ang anibersaryo namin. Sabi niya, hihintayin niya ako. Naghahanda siya ng magarbo. Ngunit ang pagdiriwang ay naging libing. Hindi na siya nanatili sa lugar na iyon. Nag-isa siyang pumunta sa simbahan. Sa pagtingin niya sa malaking litrato, tumulo ulit ang kanyang luha. Ini. Kakain ako ng paborito ko. Tatalikod ako sa bakanting upuan sa tabi ng asawa ko. Ah, napakasarap nito. Sa bahay, kapag nakaluwag ka, lulutuin mo ulit to, ha? Nagulat si Nagyenzuho at ako sa sinabi ko. Sa gabi, bago matulog, sinanay kong yakapin ang katabi ko. Pero wala akong nayayakap. Sa mga oras na iyon, hindi ako nakakatulog. Sa loob ng maraming taon, unti-unting naimpluwensyahan ako ni Tiza Then. Kailangan ko ng kaunting panahon para masanay. Muling mamuhay ng mag-isa. At para alisin ng tuluyan si Tiza Then sa buhay ko. Makalipas ang 3 buwan, nasanay na ako sa aking bagong buhay. Nakuha ko ang double degree sa Software Engineering at Artificial Intelligence. Gusto kong mag-program. Dahil sa mundong binubuo ng 1 at 0. Lahat ay tiyak. Kapag alam mo ang mga patakaran, pwede kang lumikha ng maraming hindi tiyak. Gusto ko ang pakiramdam na mayroon akong kontrol. Pagkatapos kong magtapos, nagtrabaho ako sa field na ito. Marami akong natutunan. Kaya kamakailan sinusubukan kong lumikha ng sarili kong produkto sa teknolohiya. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos na ang paggawa sa produkto. Naghanap ako ng iba't ibang factories. At gumastos ng sarili kong pera para gumawa ng maraming kopya. Pagkatapos maaprubahan ang lahat ng mga papeles, ipinakilala sa merkado ang produkto. Gusto ko lang subukan ang merkado. Pero mas maganda pa ang resulta sa inaasahan ko. Hindi lang ito nakakuha ng maraming consumers, kundi nakakuha rin ng maraming investors na gustong makipagtulungan sa akin. Ayaw kong humarap sa kanila dahil natatakot ako na makilala nila ako at maging komplikado. Ipinasa ko ang lahat kay Tianho. Pinili ni Tianho ang pinakabukas palad at may kakayahang kumpanya. Pagkatapos nilang ayusin ang kontrata online, nagsagawa sila ng face-to-face signing. Nakakagulat. Nasa bayan itong maliit kamakailan ang presidente ng kumpanya. Kaya hindi na kailangang maglakbay pa si Tianho. Direkta niyang hinanap ang presidente para pumirma. Pagdating ni Tianho sa lugar, natigilan si Gainhin. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaking nasa harap niya ay si Tianho. Matalik na kaibigan ni said Tilith. Ayon sa investigasyon ni Tiza Then, may nagmanipula sa eroplano. Si Tianho ang eksperto sa bagay na ito. Kaya ibig sabihin nito na walang nangyari kay Death said Tilith. Ang bumagsak ay isang drone. Bukod pa rito, bago ako na aksidente. 2 beses lang ako tumawag kay Tianho. Kaya posibleng tinulungan niya akong tumakas. Kaya nagpunta siya rito. Ibig sabihin ba nito na narito rin si Tide? Hindi kilala ni Tianho si Gainhin. At hindi niya alam na nalantad na siya. Pagkaalis niya, tinawag ni si Gainhin ang kanyang assistant para imbestigahan kung saan siya nagpunta. At kung sino ang kasama niya. Tumango ang assistant at aalis na sana. Tinawag ulit siya ni Gainhin. Hindi pa natin nahahanap ang batang iyon? Noong 9 na taong gulang si Gainhin, pinahamak siya ng kanyang mga kaaway. Kaya dinala siya ng mga human traffickers. At ipinagbili sa isang maliit na bundok. Kahit anong takbo niya, hindi siya makatakas. Akala niya, doon na siya mamamatay. Isang batang lalaking nagngangalang P.S. Chiuti ang nagligtas sa kanya. Dinala siya ng batang lalaki sa isang daan na hindi pa niya nakikita. Binigyan pa siya ng tuyong tinapay. Diretso lang. Bukas, makakatakas ka na.
Hinawakan ni Ti Zainhin ang kamay ng bata. Sumama ka na sa akin. Kung malalaman nila na pinakawalan kita, papatay nila ako. Umailing si Tigras Chuti. Hindi ako pwedeng sumama. Kung sasama ako, kailangan ko ring isama ang nanay ko. Ngunit bali ang kanyang paa. Tumahimik ang bata. Ate, pagkalabas mo, tumawag ka ng pulis. Dinukot at ipinagbili ang nanay ko rito. Noong nakatakas si Ti Zainhin, nagkasakit siya ng malubha. Pagkagising niya, nakalimutan niya ang lokasyon ng nayon. Naalala lang niya ang mata ng batang lalaki. Ang malaking peklat sa paa ng bata. At ang pangalan niya, Tigras Chuti. Sa loob ng maraming taon, hinahanap niya ang bata. Umiling ang assistant. Kiradzong. Napakadaming batang lalaki na may pangalan na ganyan sa bansa. Sinusuri pa rin namin. Tinago ni Ti Zainhin ang kanyang pagkadismaya. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Lumabas ka at magtrabaho. Ilang araw ang lumipas. Dinala ako ni Tianzuho sa bar para uminom. Tinaboy niya ang mga babaeng lumalapit sa amin. Ang maganda na nakilala mo noong pinirmahan mo ang kontrata. Sobrang ganda. Ngunit nakakatakot ang aura niya. Nakakakaba. Hindi siya nangahas na humingi ng paraan para makipag-ugnayan. Nagsisisi si Tianzuho. Dapat humingi ako ng contact details niya. Nakakalungkot. Kailan ko pa kaya makikita ang ganoong babae ulit? Pero pagkalipas ng 1 segundo, tumayo siya. Sobrang ganda ng babae na dumaan kanina. Pumunta lang ako saglit. Hindi pa siya nakakalayo. Ramdam kong may umupo sa sofa sa tabi ko. Akala ko si Tianzuho. Kaya inakbayan ko siya. Bakit ang bilis mo? Pero napagtanto kong hindi ko siya kilala. Tumayo ako at natapon ang alak. Nabasa ang damit ko. Nag-alala akong punasan ang aking damit. At humingi ng paumanhin. Pasensya ka na. Nagkamali ako. Ayos lang. Mahina siyang nagsalita. Itinaas ko ang aking ulo. Si Zainhin. Sa isang iglap, nakaramdam ako ng takot. Bakit siya nandito? Alam ba ni Ti Zainhin na nagpapanggap akong patay? Napunta sa isipan ko ang mga tanong na ito. Pero wala na akong oras para mag-isip. May isang bagay lang sa isip ko. Tumakbo. Pero pagtalikod ko, hinawakan ni Ti Zainhin ang kamay ko. Saan ka pupunta? Wala naman akong gagawin sa'yo. Malumanay pa ring nakatayo si Ti Zainhin. Ngunit kailangan mong sumama sa akin para makita si Zainhin. Tumingin ako sa kanya. Ginang Ti, malaya akong pumunta kahit saan. Wala kang karapatang makialam. Pakawalan mo ako. Hindi ako pinakawalan ni Ti Zainhin. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak niya. Dahil nagpanggap kang patay. Naghanap siya sa'yo. Dahil dito, hindi na siya normal. Hindi ka ba dapat makipagkita sa kanya? At ayusin ang mga bagay-bagay? Sa pagdinig ng mga salitang ito, tahimik ako. Hindi na kailangan pang magkita. Wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Bahagya siyang sumimangot. Nagtaksil siya. Kasalanan niya iyon. Pwede kang magdiborsyo. Hindi kailangan ang ganito. Tungtakbo nga ako. Ngunit kung may ibang paraan, sino ang gustong basta na lang tumakas? Pinili ko ang paraang ito. Para pagbayaran ang pagtataksil niya. At para hindi niya ako mapigilan. Huminga ako ng malalim. Hindi mo siya naiintindihan. Hindi siya papayag na magdiborsyo. Gagawa siya ng mga bagay na baliw. Kung gusto mong tumulong sa kanya, huwag mong sasabihin sa kanya na nakita mo ako. Nagulat si Ti Zainhin. Binitawan niya ako. Sinamantala ko ang pagkakataong tumakbo. Bumili kami ni Tianzuho ng tiket. Para sa ibang bansa. Pagkatapos naming tumira doon. Pagkabukas ko ng pinto. Nakahilera ang 2 bodyguard. Nakita ko si Ti Zainhin. Wala akong magawa. Anong gusto mo? Gusto kong makipagtransaksyon sa'yo. Gusto kong nasa paningin kita. Sa palitan, bibigyan kita ng access sa lahat ng teknolohiya ng mga kumpanya ko. Iniimbestigahan niya ako.
Alam niya ang pagkahilig ko sa teknolohiya. Ang kanyang kondisyon ay hindi ko matanggihan. Kung magpapa siyang manatili ako, pipilitin niya akong magkita kay Zeftan. Pwede mo ring tanggihan. Pero kahit saan ka pumunta, susundan kita. Mas madaling pumayag. Nagmura ako sa isip ko. Ngunit wala akong nagawa. Pumayag ako sa kanyang kondisyon. Niregaluhan ako ni T. Ryan ng mansyon malapit sa punong tanggapan ng kumpanya. Malapit ang kumpanya. Madali kang makakapunta para matuto. Pagkaalis niya, sinuntok ni Tianzuho ang kanyang ulo. Nakakatawa talaga ang buhay. Dapat hindi na ako nakipagtrabaho kay Zeftan. Paumanhin, said Tire. Hindi ko kasalanan. Malaki ang mundo. Walang nakakaalam na makikita ko ang kumpanya ng si Zainhin. Nakatira ako roon. Sa araw, pumupunta ako sa kumpanya para mag-aral. Sa gabi, gumagawa ako ng sarili kong produkto. Bawat ilang araw, bumisita si Zainhin. Paulit-ulit niya akong pinipilit na magkita kay Zeftan. Isang araw, pagka-uwi ko mula sa kumpanya, nakita ko si Zainhin sa sala. Sa tabi niya, nakatayo si Zeftan. Pagkakita niya sa akin, namumula ang kanyang mata. Kaagad na tumulo ang kanyang luha. Sa loob ng 7 buwan at 21 araw. Kahit sa panaginip niya, iniisip niya ang araw na magkikita kaming dalawa. Pero pagkatapos naming magkita, hindi siya nangahas na gumalaw. Natatakot siyang panaginip lang ito. Natatakot siyang makita ang lamig at pagkamuhi sa aking mata. Mahina niyang sinabi. Tinignan ko lang siya at umiwas ako ng tingin. Tumingin ako kay si Zainhin. Si Zainhin, na isang negosyante, ay nakasanayang tinatakot ang ibang tao. Ito ang unang beses na may nagtaas ng boses sa kanya. Bahagya siyang umubo. Okay na ang kalagayan mo. Kaya sinabi ko kay Zeftan na bumisita. Kasalanan niya na nagtaksil siya. Nagpanggap kang patay. Kasalanan mo rin iyon. Umaasa ako na kayo ay pag-usapan ito ng mahinahon. Umiti ako. Si Zainhin, ipagpalagay mo pagkatapos mong ikasal. Nagkaroon ng 2 anak ang asawa mo sa iba. At tinago niya ito sa iyo ng 2 taon. Tapos nakipagtalik siya sa lugar na nakipagdat kayo. Magiging kalmado ka bang kausapin siya? Hindi nakasagot si Zainhin. Yumuko si Zeftan. Pumuti ang kanyang mukha. Zeftan, sabi ko. Nagpanggap akong patay para wala na akong relasyon sa'yo. Pero nakita mo na ako. Ipapaalala ko sa'yo na hindi na kita mamahalin. Huwag kang mag-asam na magiging ayos din ang lahat. Hindi tayo babalik sa dati. Tumahimik ako. Noong araw na gumawa kayo ni Chu ng masama sa estate. Naririnig ko lahat. Hindi ko makakalimutan. Kung may natitira pa, huwag kang magpakita sa akin. Dahil kapag nakita kita, naaalala ko ang araw na iyon. At gusto kong sumuka. Parang namatay si Zeftan. Tumakbo siya papunta sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Kasalanan ko. Gusto kong magpatawad ka sa akin. Gusto mong parusahan ako. Sige lang, pero huwag mo akong iwanan. Kahit gusto mo akong patayin para makaganti, gawin mo. Pero huwag mo akong iwan, Jingshen. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Inalis ko ang kamay ko. Bakit ko kailangan ang buhay mo? At kung paano mo gustong mabuhay? Wala akong pakialam. Bigla akong tumawa. Hindi ba't may 2 kayong anak ni Suyunsu? Hindi ba't alam ng buong pamilya mo iyon? At kinikilala na nila siya. Ngayon, kumpleto na ang pamilya mo. Pwede na kayong tumira ng diretso kasama siya. Muling hinawakan ako ni Xiao King sa kamay at nagmamadaling nagpaliwanag. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ko na siya muling makikita. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Wala na siyang pakialam sa kahit ano pa. At balak pa sanang lumuhod para magmakaawa sa akin, ngunit hinila ko siya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko na wala na tayong anumang posibilidad.
Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi ko kayang mawala ka. Umiyak ng husto si Xiao King, hindi na maayos ang pananalita. Si Shenira na nakatayo sa tabi ay hindi napigilang bumuntong hininga. Bagamat mas matanda lamang siya kay Xiao King ng 3 taon. Pero halos nakita na niya itong lumaki. Hindi pa niya ito nakitang ganito kaawa-awa. At kahiya-hiya. Sa kabilang banda, naiirita na ako sa pag-iyak at pagmamakaawa ni Xiao King. Walang awa kong itinulak si Xiao King. Gamit ang isang kamay, hinawakan ko ang mukha ni Shenyiran. Sa ilalim ng kanyang gulat at bigla ang mga mata. Mariin kong hinalikan ang kanyang labi. Parang natigil ang pag-iyak ni Xiao King. Wala nang posibilidad sa ating dalawa. Dahil ngayon, interesado ako sa iyong tita. Nagliliitan ang mga mata ni Shenyiran. At namumutla ang mukha ni Xiao King. Jingshen, huwag kang magsalita ng mga bagay na nakakagalit. Bakit hindi ka naniniwala? Tumawa ako. Ang tita mo ay matagumpay sa karera. Maganda at kaakit-akit. Ang pinakamahalaga, malinis siya. Kaya, anong nakakapagtaka kung interesado ako sa kanya? Tumawa ako at muling balaksan ng halikan si Shenyiran. Ngunit sa wakas ay may senyales ng pagkabasag ang malamig na mukha ni Shenyiran. Galit at naguguluhang umatras siya ng ilang hakbang. Dahan-dahan akong lumapit at yumakap sa kanyang baywang gamit ang isang kamay. Sa sandaling ito, nakangiti ang mukha ko ngunit naiinis ako sa loob. Shenyiran, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako matagpuan ni Xiao King sa buong buhay ko. Hindi rin maabala ang aking payapang buhay. Binigyan niya ako ng napakalaking gulo. Kaya kailangan kong suklian siya. Iniangat ko ang aking ulo at hinalikan ang kanyang pisngi. Tita, anong pabango ang gamit mo? Ang bango. Natigilan si Shenyiran. Sa ganitong edad, hindi pa siya nakakatikim ng ganitong kalapit na pagtrato mula sa ibang kasarian. Hindi niya akalain na darating ang araw na puwersahan siyang hahalikan ng asawa ng kanyang pamangkin ng 2 beses. Pilit niya akong itinulak at halos hindi na makapagsalita. Isang uri ng galit ang sumikip sa kanyang dibdib na walang mapuntahan. Sa huli, tumalikod siya at isinarado ng malakas ang pinto. Tumawa ako at nagtanong kay Xiao King. Kailangan ko pa bang patunayan sa iyo? Si Xiao King, na walang dugo sa mukha, ay napaupo sa lupa. Kilalang-kilala niya ako. Sa isang sulyap lamang sa aking mga mata, malalaman niya kung ano ang iniisip ko. Alam niyang sinasadya ko siyang inisin para mawalan siya ng pag-asa. Ngunit nakikita akong humahalik sa ibang tao. Sobrang sakit pa rin sa puso niya. Bigla naisip ni Xiao King na noong nalaman ko ang tungkol sa relasyon niya. Nang makita ko ang mga malaswang video niya at ni Su Yunzhao, ang puso ko kaya ay nasaktan ng libong beses kaysa ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lumandas ang mga luha mula sa nakapikit niyang mga mata. Kung hindi siya umabot sa ganitong sitwasyon, wala siyang sisisihin. Siya mismo ang sumira sa lahat. Kinabukasan, nagpatuloy akong pumunta sa punong tanggapan ng kumpanya ni Shen Yiran para matuto. Sa harap ng elevator, nakasalubong ko si Shen Yiran. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay berde, puti at pula. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpasya siyang pumunta sa hagdanan. Pagkatapos ng 20 minuto, hinabol siya ng kanyang assistant. Hinihingal na umakyat si Shen Yiran sa pinakamataas na palapag. At hindi napigilang isumpa ang kanyang boss. Baliw na ba siya? Walang elevator, pero kailangan niyang maglakad paakyat sa 20+ na palapag. Gusto niya bang mamatay? Sa gabi, umuwi ako sa villa. Napansin kong may amoy ng pagkain sa bahay. Akala ko'y si Song Hao ang nasa kusina. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, lumabas si Xiao King na nakasuot ng apron na may dalang plato ng pagkain. Nandito ka na pala? Mabuti na lang at tapos na ang pagkain. Hugasan mo ang iyong mga kamay at kumain na tayo. Sa mainit na usok na nagmumula sa pagkain, nakaramdam ako ng bahagyang pagkalito. Sa loob ng 3 taon, ang eksenang ito ay naganap ng maraming beses. Gaano man kaabala,
Palagi akong pinipilit ni Xiao King na umuwi mula sa trabaho. Para magluto. Pagkatapos kong buksan ang pinto. Tiyak na sasalubungin ako ng amoy ng masarap na pagkain. Kasama ang isang yakap mula kay Xiao King. Ang mga eksenang ito ay naging kahulugan ko ng kaligayahan. Marami nang nangyari. At nagbago na ang lahat. Kinuha ko ang plato ng pagkain sa mesa. At ibinuhos sa basurahan. Sinabi ko na kahapon, huwag ka nang gumawa ng mga bagay na walang silbi. Lumalala ang mukha ni Xiao King. Tumigas ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siyang muli. Hindi mo gusto ang mga pagkaing ito. Magluluto ako ng iba. Nanlamig ang aking mukha na wala ng pasensya. Xiao King. Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko kahapon? Kahit gaano karaming beses kong sabihin. Hindi ako titigil, hindi kita iiwan, lalong hindi ako susuko. Kaya simula ngayon, mananatili ako rito para alagaan ka. Hanggang sa mapatawad mo ako o mamatay ako muna. Gusto mong manatili rito, ha? Okay. Paalis na sana ako. Nang magsalita si Xiao King. Ang kaibigan mo na si Song Hao. Pati na rin ang mga kaibigan at dating mga guro mo sa bansa. Kung muli kang mawala sa buhay ko, pipigilan ko silang magtagumpay kahit saan. Nanigas ang katawan ko. Xiao King, hindi mo ba nakikita ang iyong sarili? Bakit ayaw mo? Bakit hindi ko gagawin? Mahusay na naghihiwa ng gulay si Xiao King. Ngunit bihira siyang maghiwa sa kanyang sarili. Tinitigan niya ang dumudugong daliri. At natigilan saglit bago magsalita. Pero ito ang pinakamabisang paraan, hindi ba? Hindi ko siya sinagot. Nabalot na nakamamatay na katahimikan ang malaking vilya. Mabilis siyang nagluto ng ibang pagkain at dinala ito. Ngunit wala akong ganang kumain. O makita siya. Kaya direkta akong umakyat para matulog. Xiao King, inaantok na ako. Kumain ka muna bago ka matulog. Hihilain ko ang kumot para takpan ang aking ulo. Kailan ka magugutom, lulutuin ko ulit ito. Muling ibinaba ni Xiao King ang pagkain. Pagkatapos ay muling umakyat at humiga sa kama. Niyakap niya ako mula sa likod, mahigpit na hinawakan ang aking baywang. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nagpumiglas ako. Huwag kang gumalaw, asawa ko. Hayaan mo akong yakapin ka saglit. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sinandal ang kanyang ulo sa aking likod at nakontentong bumuntong hininga. Pagkatapos ng mahigit 7 buwan, sa wakas ay nakayakap na naman siya sa kanyang minamahal. Sa sandaling ito, ang kanyang anino ay bumalik sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng katatagan. Na matagal na niyang hindi nararamdaman ang nagpamula sa kanyang mga mata. Bulong niya, Jingshen, miss na miss kita. Sobrang miss na miss kita. Bigla akong nakaramdam ng kalungkutan. Totoo ang kanyang pagmamahal. Ngunit kung ganoon niya siya magmahal, bakit pa siya nakipagrelasyon? Bakit niya sinira ang pagmamahalan na matagal na nilang pinalaki? Nang maraming taon, kung alam niya lang ang mangyayari, bakit pa niya ginawa ang dati? Xiao King, hindi ko makalimutan ang tungkol sa iyong relasyon. At hindi kita mapapatawad. Wala na tayong posibilidad. Anong saysay ng ginagawa mo ngayon? Maghiwalay na tayo ng mapayapa. Walang sinabi si Xiao King, niyakap niya lang ako ng mas mahigpit. Nang mataas na ang buwan, binitawan niya ako. Alam kong ayaw mo akong makita. Matutulog ako sa sala. Yumuko siya. At balak sana akong bigyan ng goodnight kiss gaya ng dati. Ngunit sa huli, tumayo siya ng tuwid. Matulog ka ng mahimbing. Umalis siya. Habang hindi ako nakatulog ng buong gabi. Dumating ang umaga. Natulog ako ng mahimbing. Halos tanghali na. Nang magising ako sa tunog ng telepono. Bakit hindi ka pumunta sa kumpanya ngayon? Tumugon ako saglit bago ko napagtanto na galing kay Shen. Yiran ang tawag. Naiinis kong sinabi. Kung pupunta ako o hindi, anong pakialam mo? Kailangan ko bang mag-report sa iyo? Wala ka bang magawa? Biglang napamura si Shen Yiran. May balak pa sana siyang sabihin,